Welcome back to my channel, mga kaganang buhay, Soul's Chi Vlogs, negosyo at iba pa. Ini-invite ko po kayo na pumunta po at tingnan natin ang setup sa dalawa nating store. Sa Katiklan po, mga kaganang buhay, hali po kayo at ilawan natin para gumanda ang kita ng aking mga outlet. Para ma-inspire po kayo sa setup po ng ating store. Gaano po ba karami ang aking pong nilalagay na mga stocks doon sa aking maliit na mga tindahan. Maliit man po yun, pero doon ko po dinoo ang aking mga pangarap. At gusto ko rin pong ipasa sa inyo, mga kaganang buhay. Kaya halik kayo at puntahan natin at muling matuto sa aking pong mga tips and advices dito lamang po sa Soul's Chi Vlogs, negosyo at iba pa. Ayan po, paubos na ang 200 na sako ng bigas na ilalagay natin sa ating dalawang store. Ito na lang po ang natira. Ang atin naman pong papunta ng Boracay, yun, 3 bangka po ang kakargahan muli para sa second trip. At tulong-tulong na po si Manager Bio, Jojo at saka si Ulong para po maubos na ito. Meron pa tayong 150 bags na maiiwan para naman po dito sa ating mainland na supply. At meron po tayong checker sa baba para masiguro po na tama ang kargada natin. Kasi minsan nagkukulang din po. Oh no! Di rin maiwasan minsan, nagkakamali sa pagbilang. Muli po, mga kaganang buhay, ay akin po kayong inaanyayahan na magbakasyon dito po sa napakagandang islang Boracay. At tiyak, wala po kayong gutom dahil nakita nyo naman ang bigas na ating sinusupply para po sa ating pinakamamahal na isla. Napakarami pong water activities, malinis na Boracay ang inyo pong aasahan. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo? Bakasyon na! At mag-enjoy po dito sa napakagandang isla ng Boracay. So, ayan na po. Sasakay na tayo sa ating Travis with Manager Bio. Punta na tayo sa ating mga store. Pagod na yata si Manager? Di pa? Di pa daw pagod si Manager. May energy pa? Meron pa konti. May energy pa daw konti. Ang bilis ng pagpapadala natin ng ating mga bigas sa Boracay, ano? Ganda kasi ng panahon eh. Daming bangka ngayon. Minsan kasi nahirapan kami magpatawid dahil maraming kargada. Pero ngayon, tatlo ang tumutok sa pagkarga ng ating bigas. Welcome, mga kaganang buhay. Nalagyan na ninyo ng bigas ang ating 17 square meter na doon inunan nyo. O tingnan natin, mga kagandang buhay, at may inspire kung gaano kaliit ang store ko. Yan natin kung magkano na yung benta doon ni Manager Cacao ni Manager Soren. Yan natin at mahatak natin, Manager Bio, yung mga damdamin ng ating mga tagapanood na hindi pala basta-basta itong negosyong bigas. Maganda pala ito. Nakakaitim pala ng mukha, magakot. Nakaputi.
Nakakaputi. Tapos nakakapugi ah. Oh, hi ka muna. Oh, Mata. nakakaputi daw ng mata. Nakakaitim ng balat ang maghakot. Oh, ayan po ang bagong palengke namin dito sa Katiklan. Under construction pa po. Maya-maya lang po, bago na yung ating store. Ito saan mo ihahakot? So dito po, hakutin natin sa aming store bodega. Ayan po yung store bodega po namin. Agoy, merong truck. Yan po ang store bodega namin dahil hindi naman pwede po naming ayusin gawa ng meron naman po tayong bago na oh. Kaya ito, ano na yan, mga nasa 15 years na rin or sobra ang store bodega namin dito. Ikot lang po tayo para madali po natin mababa ang ating mga bigas. Ito po barong-barong lang yung mga store. So dito na kami lilipat sa bago naming building. Yan, barong-barong lang po talaga. Kasi huli po tinutukan ng Malay ang pagpapagawa po ng palengke dahil nga po inuuna talaga ang Boracay. Kaya ngayon nabigyan din tayo ng budget para po sa palengke natin. Ayan, for 15 years or more, ang atin pong store bodega. Dito po namin nilalagay ang aming mga itlog at ang aming mga bigas na nilalagay po doon sa 17 square meter po natin na pwesto doon po sa labasan. So ito pong nagsisilbing bodega. At the same time may retail din po kami. Pagbaba natin, makikita natin si Aning. Hello Aning! O, nagre-repack po ng asukal. Meron din po siyang repacking ng mga mantika. Ang itlog alat po ni Ron at saka yung mga natira po nating itlog dito. Yun. Yan na lang po ang natirang itlog natin. Wala na tayong large, Ning. Wala nang large. Ang natira na lang po ay jumbo at saka medium. Oh, meron pa palang large, konti. You know. Ito na lang ang ating itlog. So, mantika natin, Lot. Marami pa, Lot. Mantika natin. Konti na lang. So, ano nakalagay dito sa ito? Crates? Medium? Jumbo daw itong natira. Okay. Ito po ang isa sa store natin dito po sa Katiklan. Mostly po mga kagandang buhay, dito natin nilalagay ang ating mga bigas for bodega purposes. Ayun, kasi mas mabili po doon sa labasan natin yung 17 square meter po natin na pwesto doon. So, ayun. Ayun po ang blue natin na bigas. At saka may red na yung inakot nila. Alright, dito na tayo sa ating 17 square meter po na store. Yay! Baba po natin yung bigas natin na konting pandagdag, you know, ito sa ating store para punong-puno. Yan po ang ating maliit na store dito po sa bungad ng highway. Yung kanina kasi sa loob ng palengke yon. Grabe. Punong-puno po ng stocks mga kagandang buhay oh. Napakabongga po ng display. So, dito na po ako mga kagandang buhay sa aking pong store na 17 square meter. Nung una po, ang rent ko po dito is 7,000 a month.
Pagkatapos, nagpaakyat po yung may-ari ng 10,000 a month. At ngayon nga po ay nabili na po natin itong maliit na pwesto na to. Kahit maliit lang po ito na pwesto mga kagandang buhay, napakaganda po ng kanyang location dahil nasa bungad po talaga siya ng palengke. Kaya napaka-perfect po ito kahit maliit lang. Medyo marami pong bumibili sa atin dito ng retail dahil po madali na lang nilang bitbitin at saka halimbawa isang sako po yung bibili nila, malapit lang po ang mga paradahan ng mga sasakyan papunta po sa kani-kanilang mga baryo, sa kani-kanila pong mga bayan. So, napakalaking advantage po kung ang ating pwesto ay malapit po talaga sa mga paradahan, sa bungad po ng palengke, o di kaya po accessible po sa daan, madali lamang pong pick upin yung mga nabili nilang bigas, tapos hindi na sila magbibitbit kasi masyado nga talagang hassle mga kagandang buhay. Kung mamili ka pa po sa loob ng palengke, at the same time po may bitbit ka pang bigas dahil medyo po may kabigatan ang bigas kung tayo po ay namamalengke. Mga kagandang buhay, tingnan po ninyo ang setup ng ating store. 'Di ba? Madali lang po itong bantayan dahil nga po medyo makitid, konti lang yung gagalawan mo. Minsan nakakaya po ng ating isang bantay lamang ang pagbantay dito kung busy talaga po sa paghakot ng pang-display natin. Kaya mas maganda na po talaga mag-umpisa, mga kagandang buhay, kung nag-aalinlangan ka pa, kung magkiklik ba o hindi ang iyong bigasan, ganitong setup lang. Napakaganda na. Kasi, konti lang yung gagalawan mo, at the same time, bungad, tapos 10,000 ang last na renta ko dito. Madali lamang pong ma-cope up dahil meron naman po tayong mga paninda na mantika. Ayan. Mantika at saka itlog. Ang itlog po is malaki din po talaga ang tinutubo dito. Lalo na po kung may suki ka na. Kasi mga nagro-grocery ay bumibili talaga po ng itlog para sa tindahan nila. Tapos, meron pong ganito rin. Meron pong ganito para po sa consumption lang. Oo. Tapos, mantika. Para sa sariling kusina lang po, mga kagandang buhay. Kaya, halika dito, boss. Anong sayo? Bili bigas. Oo, anong bigas sa'yo? 1 to 60, ano ba yun? Ito, yung yummy rice. Oh, yan, yummy rice. Mindoro rice ito, local rice natin. Sarap yan. Masarap ito dahil lokal. Lokal po natin ito. Ito, mga imported na po ito, bossing. So, bibigyan ng ating kakao ang manong natin na suki. So, gusto niya local rice, tapos may mais pa si kuya, oh. Nilipos ko nila. Nilipos ko dito. So, ayun po mga kagandang buhay. Bayad na sa tatay. Saan mo dadalhin, tay? Okay, lagay lang sa tricycle. Kasi daanan tayo mga kagandang buhay, oh, daanan. Local rice para kay tatay, Mindoro rice. Customer po natin. So magkano ba ang tinubo natin nun? Minimum po tayo ng 100 pesos po mga kaganaboy sa ganon. 100 pesos po yung tubo natin sa isang sako. Pili lang sila. Meron po tayong 10 kilos. May 5 kilos din po. Ayun o. Yun, 5 kilos. Dinorado, 10 kilos. May per kilo din tayo. So, ang bigas ko po dito mga kagandang buhay is puro premium. Hindi po ako naka-order ng ating regular milk. O di kaya yung mas mababa po na tig 40 pesos, may 46, may 45, 44 po ang kilo. So di po ako naka-order ng ganon dahil medyo
hindi ko po nagustuhan ang laman ng sako. Medyo durog po mga kaganabuhay. So in combination po ng ating negosyo, ayan po may itlog tayo, si nanay. Nay, pang ano yan? Pang tindahan? Pang konsumo lang po ni nanay. Isang tray po ang kanyang binili. Salamat, nay. O, sa mga apu-apuhan ni nanay daw. So, dagdag kita, yun, iiwanan po ni nanay yung kanyang biniling itlog. At papunta na po siya sa palengke. Andun pa po yung palengke, mga kagandang buhay, oh. Malayo pa po. Babagtasin mo pa yan. Oh. Pasok pa sa loob ng palengke. Di ba? Napakaganda po ng sit-up natin. Binago ko po ito ni Engineer Noy Noy. Ang lagayan po ni Kakao ng mantika at saka itlog. Wala ka bang tindang asukal? Meron? Nakatago. Wala bang wash? Brown lang? Nagre-repack pa lang po doon sa loob kanina. Si Aning, nakita natin, nagre-repack. Oh. Ang mantika po, mga kaganabuhay, ay kumukuha po ako sa isang biyahero din sa Manila. Nagde-deliver siya ng coconut. Sa Manila, medyo nagmahal po ngayon talaga ang mantika. Tapos may backload din po siyang mantika. So dinadala niya ang kopra sa Manila. Tapos binabackload niya rin po ang mantika. Sa kanya po tayo kumukuha ngayon. Ang itlog naman natin, syempre backload natin yan sa ating livestock buying for slaughter. Yan po ang backload ng ating truck. Tapos yung mga bigas po natin ngayon, hindi na tayo nahihirapan sa pag-pick up. Dahil yun nga, may mga delivery na tayo. Ang Yummy Rice po natin at saka ang Shining Star. Yan po ang mga star din na local rice natin. At ayan po ang mga retail nila. Shining Star, Yummy Rice, Sweet Jasmine. Ayun. Ang iba po kasing negosyante, mga kaganang buhay, is natatakot sa mga competitors. Oo, hanggat maari, ayaw nila ng mga competitors. Pero hindi po natin maindian yan. Natural po talaga sa negosyo natin na kung saan po yung mga mabibiling spot ay doon din po naghahanap ng mga pwesto ang ating mga competitors. Kaya dito po ngayon, alas 12 po kasi ng tanghali, kaya siyempre, medyo makikita natin, wala pa masyadong customer. Silipin po natin ang isa pong competitors natin. Ayun, mga kagandang buhay. Mas mura po ang kanyang bigas compared sa atin. Kasi meron po siyang 46 per kilo, 48, 44. Hello! Hello! Ayan po. So, napaka-importante po sa negosyo natin, mga kagandang buhay, na friends natin yung ating competitors. O, di ba? Competitors natin sila pero friends natin sila. Di ba, Dong? O, yan. Kung nakikita po ninyo, mga kagandang buhay, laging ubos yung bigas nila. Oo, aminin man po natin o hindi, mas malakas po silang bitahan nila. Kasi paano po, mas mura yung mga ano nila, yung mga presyo po ng per kilo nila. Yan, silipin natin yung mga pugi, Ang pugi. Ang pugi ng mga ano nila, Tapos, ginagawa nyo? Nagre-repack din sila ng asukal. Ayan, mga kagandang buhay. Yun, mga asukal nila, Ayun. Meron silang, mga kagandang buhay, malaki pong grocery store po dito. Walang makakatalo po sa grocery store po nila dito po sa Katiklan. Ayan. Love natin yung ating mga kapitbahay na nagtitinda rin ng bigas. Oo, dapat ganun po, dapat. Hindi po nag-aaway-away. O, ayan din po, dito po sa kabila ko. Hello! Meron din silang bigas, di ba po? Ayun meron din silang mga tinitindang bigas na kagaya sa atin. May mantika po sila, may itlog. Kanya-kanya lang po talagang diskarte yung ating negosyo. Yun. Meron pa po dito. Yun, meron pa rin bigas dito. Hello! Marami pa po yan hanggang doon sa looban. Mga kagandang buhay, meron pong isang grocery din dito. Maliit lang po, pero siksik po yan sa laman. At saka mura din po ang presyo niya. Kaya swak na swak.
Wala po kami mga karatula, napansin po ninyo, wala kami mga mga pangalan ng store. Pero hindi bugos yan mga kagandang buhay. Type lang talaga namin na walang pangalan yung store namin. Siguro. Sa kanila din, wala din. Yan, so balik na tayo sa ating store. Kaya, okay lang mga kagandang buhay na may mga competitors tayo ha. Pagandahan lang po tayo ng display. Noong nakaraan, meron din po tayong mga 40 plus na bigas. Parating pa lang po yung sa atin. Pero yung mga suki po namin dito dahil nasanay po sa magandang lasa ng bigas, kagaya po ng Sweet Asmin na red. Yun, ang atin po mga local rice. Wala sila dun eh. Wala sila ng Mindoro rice mga kaganabuhay. Puro po imported yung sa kabila. Kaya iba-iba po yung kanilang mga display na price. Pero sa atin naman po, loyal ang mga customer natin dahil sa quality din po. Pero mas marami talaga silang suki po dito sa mainland dahil nga mas affordable yung price nila. At hindi ko po nalalaman ang kanila pong supplier. Siyempre, ano po nila yon, sikreto. Kasi kung malaman ko, order din po ako. Di ba? Ganun po yon. Supplier po natin, meron din po silang mga pwede nating maibenta ng mura, pero this time, hindi ko po nagustuhan. Maingat po ako sa pag-purchase, mga kagandang buhay, kasi kapag ka may mga dilaw-dilaw, durog-durog, at tumina po yung bentahan, it's better na lang po na wag mag-purchase. Kasi medyo alangan ka sa itsura ng bigas. Oo, yun po ang dapat gawin natin ha. Wag po sugod ng sugod sa pamimili. Kailangan lakipan po natin ang analyzation. Kung medyo may stock lang sa'yo at hindi maibenta ng maganda, ay wag na pong i-purchase. Maghintay na lang po ng susunod na delivery. Kasi tingnan nyo naman po yung ating binibentang bigas. Napakaganda po ng mga butil niyan. Maputi po yan talaga sa tunay. So, healthy po ang negosyo natin kung walang price war. Hayaan ko po silang mura yung benta nila kasi may sarili-sarili rin po kami suki. At saka, mga kaganabuhay, hindi rin po ako natatakot na mas mabilis sa kanila. Kasi nga, syempre may mga outlet naman po tayo. Overall impact, naiipon po yung mga benta natin. Yun. O si Madam Itlog. Oh, ayun lang, ang pugi ng driver. Oh. Wow. Spotted. Large po ang bibili ni Madam. Wala silang itlog, mga kagandang buhay. Wala. Yung mga competitors ko dito sa aking harapan ay walang itlog. So panlaban natin sa pwesto natin is itlog. Tapos a good thing po is maganda din ang kita namin sa itlog. Siyempre, kami po yung nagpipick up talaga. Oo, kami nagpipick up. Kaya sa itlog pa lang, panalo na. Ganun yun, mga kagandang buhay. Huwag malungkot. Kapag may mga competitors po sa tabi natin, tingnan mo, nakasmile sila kanina sa akin. Kasi mabait kami. Oo, totoo yan. Mana sa akin yung anak ko, mabait. Di ba? Kaya binabalik-balikan po yan ng mga customer. Kung pugi sila, pugi rin kami dito. May panlaban din ako, mga kagandang buhay. Oh. Tsaka, siyempre may mga kiliti rin sa mga customer. Di ba po? Kaya kayo, dapat may sarili kayong karisma sa inyong mga customer. Kung may sarili din silang karisma, ay boy, may karisma din tayo dyan. No? Napakapugi rin ang ating anak ditong nagbabantay. Di rin patatalo. Yay! Tingnan natin mamaya, mga kagandang buhay, kung magkano na ang kanyang benta dito early in the morning hanggang ngayong tanghali. Tingnan natin kung makarisma ba talaga si Kakao or pabaya ba sa kanyang trabaho dito? Pabaya ka ba, Kao? Ay, hindi. Yun. Pinagtsatsagaan niya po ito. Tingnan nyo naman. O kung gaano siya kagwapo, ganun din kagwapo ang setup niya ng store. O, ayan po, meron tayong customer sa Mantika. Hello! Magandang hapon.
165 po ang isang 1.5 namin na mantika. Mura na, namumurahan pa si kuya. Oh, 170 daw nung nakaraan. Ngayon, 165. Aba, mukhang maganda ang benta ngayon ni Kakao ah. Uy. Mahina ba ngayon? Uy, mahina daw ngayon. Mas okay kahapon. Hindi naman laging piyesta sa pagninegosyo. Pero hindi pa tapos ang araw ah. Ito po si Kakao, mga kagandang buhay. At dito na po siya lagi sa store natin. Nagpapakyut ka lang ba? Medyo lang. Medyo lang. Kasi single pa yan, mga kagandang buhay. Ano ba ang laging binibili sa'yo ng mga customer? Bigas, mantika, at saka itlog. Ito. Siyempre, yun lang naman ang benta mo. So, ibig sabihin, lahat fast moving. Sa bigas, ano ang pinakamabili? Mabilis yung Hasmin Blue at saka yung Shining Star. Shining Star. Kamusta naman ang Yummy Rice? Yummy. Same lang sila sa Shining. Same lang sila. Kasi nga, parehong Mindoro Rice, ano? Siguro. May naghahanap sa'yo ng mga 40 plus na retail? Oo, may gauso ya, bisan at brato. Mas brato ko. So, gusto nila barato? Mas brato. So, hindi pa dumating yung barato natin, yung mura nating bigas. So, pero sulit naman sila, magaganda. Oo. Diba? Ano ba yung panghatak mo ng customer? Ano ba yung diskarte mo para makahatak ka ng customer? Tinatawag mo sila, ganon? Diskarte sa customer kan lang ng pasuki-suki at saka paggandahan ng display. Yan. Wow, grabe. Hindi ba pagandahan ng kilay? Ayan Minsan po. madala. Minsan madala. Oo. Kinikilay-kilayan mo yung mga dalaga, ganon? Nadadala mo? Oo. Ay, grabe, mga kagandang buhay. Isang tips po yan. Kumuha kayo ng gwapong tagapagbantay para mabilis ang bigas nyo. Sino mas gwapo sa inyo? Yung doon ba sa kabila? O ikaw? Sino mas gwapo sa inyo? Siyempre ako. Ayun! Grabe Grabe po ang confident level, mga kagandang buhay. Di ba? Yun ang kunin ninyo, yung mga tao may confidence sa sarili. Yung mga, mas gwapo pa daw siya? Siyempre! Alam nga naman, sabihin mo, mas gwapo ang iba. Siyempre, ikaw talagang gwapo, di ba? Tsaka mas gwapo yung bigas mo. Oo. Ganon, magaling sa diskarte. So, nakakatuwa po, mga kagandang buhay, ang maliit natin na bigasan ay patok. Patok po sa mga mamimili. Maganda bang display mo? Palagay mo? May kulang pa. Kulang pa. May kulang pa. May kulang pa yung mga mumurahing bigas. Oo, mura. Sige sa susunod na linggo, meron tayong darating na mga 40 plus mo dyan. So, pero sa akin, okay na to. Hitik na yung store mo. Tingnan mo yung mga, itlog, Grabe, no? Marami kang napapaubos ditong itlog. Ran lang, last lang ran. Oo, Wala nang- dami. Tapos mantika mo, Marami, napakaganda. kahapon. Marami. Kahapon, Oo. magkano yung benta mo kahapon? 70 plus, sobra. Wow! Mga kagandang buhay! So, kikita ka na. Kita ka na sa bigasan pag ganito po ang setup mo.